Ano ang biro? Sinasabi niya mga abangers, ganito, in the manner that it was actually put out for the public to actually read one. Sinasabi niya mga abangers, ito pong update, mga abangers, ganito ganyan. Na-verify na ba na hindi siya parody account or fake news? Yung official talaga na Facebook page ng DILG, ma'am, sinasabi niya, for example, there's a class suspension sa different cities. In the manner na sinusulat niya, mga abangers, class suspension. Sandali. Official DILG account. In the manner na Hindi naman na-hack. well, we don't know that. Hindi, ma'am. Kasi consistent yung Eh, sabi ng mga netizens na dapat daw seryoso ang Well, unang-una, gusto ko lang malaman kung official Yes, ma'am. DILG account. At pangalawa, hindi siya na-hack. Okay, and hindi din siya fake news. Confirmed yan lahat, ha? Sa DILG official accounts. They have to be professional. Magandang araw po sa inyong lahat. Reaction Update PH nagbabalik. Heto na nga mga ka-update. BP Sara, sinabihang hindi professional ang page nito ang kapatid ni Bonjing Rimula na si John Vic. Dahil nga mga ka-update, nakasalalay ho rito ang mga kaligtasan ng mga tao, lalo na ang mga mag-aaral. Matapos kasi mga ka-update, magsabing nakatulog daw itong si John Vic Rimula at abangers daw ang ating mga kababayan. Isususpende naman daw nila ang barangay at mga lugar, kaya maraming mga netizen ho ang nagalit dito. At sinabi ho nilang hindi dapat sinasabay ang pagbibiro lalo na sa mga gantong kalagayan o sitwasyon ng panahon. Lalo na mga ka-update, sunod-sunod na ang sakuna. Ano ho ang masasabi nyo rito mga ka-update sa naging pahayag nitong DILG na si John Vic Rimula? Dapat pa bang makipagbiruan sa mga taong nakasalalay ang buhay? I-comment nyo na yan at ating pag-usapan. Kaya naman ho itong si BP Sara mga ka-update, napaisip na lang kung legit FB page ba itong DILG o hinak dahil hindi nga magandang biro ang sinabi nito. Ayan mga ka-update, basahin po natin sabay-sabay. Mga abangers, sarap ng bogchiko sa kabusugan ay nakaidlip ng sandali o ito ang inaabangan nyo. Mga ka-update, tanong lang ho, professional po ba ang sinabi nitong DILG na si Rimula? Yan po ang malaking katanungan dyan. Kaya totoo po ang sinasabi ni BP Sara na hindi professional ang ginagawa nila. Kaya mga update, pakinggan ho natin ang magiging pahayag ni BP Sara patungkol dito. sa mulong, Rodrigo Roato Dati. Kukunan po tayo ng update sa mga oras. Ay, ma'am. Ay, Relax mo. Thank you, ma'am. Sorry, ma'am. As usual po, kamusta po si tatay on your last visit on this trip, no? Opo, okay naman siya. Okay naman si... Ano ka, ma'am? Nakahangin talaga. Init na po, no? babang gapon. Okay. So, yes, okay lang. Si former President Duterte, sabi niya, tinanong ko siya kanina, no, kung ano yung mensahe niya para sa mga kababayan natin na nag-aantay sa labas, nag-aantay ng balita patungkol sa kanya at nandito dahil nagpapakita sila ng suporta para sa kanya. Sabi niya, okay lang ako, huwag kayong mag-alala. Yun ang kanyang message. Well, how do you feel po, this being your last trip on this visit, and when do you think you can be back? Well, may schedule na ako. Hindi ko pa lang siya ma-announce. May pinag-usapan ako, na-schedule sa mga susunod na mga weeks. Hindi ko pa lang siya ma-announce dahil wala pa akong ticket. So, nothing definitive until meron ng plane ticket. Pero meron ng travel schedule para sa pag-bisita. Wala ba ho siyang bili naman sa inyo? Sa akin, wala naman siyang yun na, yung bili niya is yung kanyang yung wag na daw siya bisitahin, wag na daw siya balikan dahil nakakaabala daw. At sagot ko naman sa kanya, sabi ko, hindi pwede yon dahil ang daming nag-aantay doon sa labas na gustong bumisita sa'yo. Eh, hindi sila makapasok. Kaya kami yung pumapasok para mapaabot namin sa iyo kung ano sinasabi nila at mapaabot mo naman sa amin kung ano yung gusto mong sabihin. Ayun nga mga ka-update, sa narinig naman ho natin sa naging pahayag nga ni BP Sara,
ukol kay Pangulong Duterte, nahihiya po ang ating Tatay Digong na binibisita pa siya doon at nag-aabala pa ang ating mga kababayan. Nakikita po natin talaga sa ating Pangulong Duterte na ang pagmamalasakit niya sa ating mga kababayan ay taos-puso ho talaga. Diba ho? Ganyan po ang pamilyang Duterte, mga ka-update. Makikita mo talagang sincere at buo ang pagmamahal nila sa ating mga kababayan. Ngayon, mga ka-update, patuloy lang po nating panalangin itong ating Pangulong Duterte na makalaya na ho. Nang sa gayon, maraming Pilipino ang sasaya. Diba? Para sa kanila. So yun Sa na. politika po, wala kayo napag-usapan. Wala kaming napag-usapan sa politics napag-usapan namin yung hopelessness, sabi yung hopelessness and frustration ba sa government. Yun ang napag-usapan namin na doon. Pero sa politika, wala kaming napag-usapan kanina na politika. Okay, questions? Ma'am, salamat po sa update kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. At sa po sa mga tanong namin ngayon, ma'am, pabor po ba kayo sa panukala ni Senator Robin Padilla na ibaba ang minimum age of criminal liability? Mga batang edad 10 to 17 na masasangkot sa karumal-dumal na krimen tulad ng murder, rape at drug-related cases. Hindi na muna ako mag-comment dahil hindi pa naman siya pinag-uusapan doon sa loob ng Senado. Kapag meron na silang mga committee hearings, we will make sure na the voice of the Office of the Vice President will participate in the committee hearings of the proposed bill of Senator Robin Padilla. Thank you, ma'am. Ma'am, sang-ayon po ba kayo sa paraan ng anunsyo ni DILG Secretary John Vic Remulla na suspension of work and classes na may halong biro? Marami po kasi mga netizens ang nagsasabing dapat seryoso at may malasakit ang ganitong mensahe, lalo na't kaligtasan po ng publiko ang nakataya. Yes. Ano ang biro? Sinasabi niya mga abangers, ganito, in the manner that it was actually put out for the public to actually read naman. Sinasabi niya mga abangers, ito pong update, mga abangers, ganito ganyan. So, Sandali Hindi ko rin na-gets. Hindi ko wala kasi ako ang hindi ko alam, hindi ko nakita, hindi ko nabasa, so mahirap mag-comment. Pero na-verify na ba na hindi siya parody account or fake news? yung official talaga na Facebook page ng DILG, ma'am, sinasabi niya, for example, there's a class suspension sa different cities. In the manner na sinusulat niya, mga abangers, class suspension. Sandali. Official DILG. account. And na-verify na ninyo. May blue check. Sige, so official DILG account, na-verify ninyo and nagbibiro. Yes. On the manner na pag... Hindi naman na-hack. Well, we don't know that. Hindi, ma'am. Kasi consistent yung Sabi ng mga netizens na dapat daw seryoso ang Ayan mga kabdit, narinig naman ho natin na mismo si BP Sara kung hindi bahak o hindi troll account itong DILG page. Kasi mga ka-update, hindi ho biro pag ang buhay ng mga estudyante ang nakasalalay. Mga kabataan po ang nakasalalay dyan. Hindi po magandang biro yan. Kaya totoo po ito sinasabi ni BP Sara, mga ka-update, na hindi professional ang ginagawa nitong DILG na si Remulla. malasakit sa ganitong mga mensahe, lalo na't kaligtasan ng publiko ang nakataya. Well, unang-una, gusto ko lang malaman kung official Yes, ma'am. DILG account. At pangalawa, hindi siya na-hack. Okay, and hindi din siya fake news. Confirmed yan lahat, ha? Tulad lang din yan noong sa Office of the Vice President. Merong Vice President at merong Office of the Vice President. Iba yung institusyon, iba yung tao. Yes. Okay? Kaya kami merong spokesperson for the Office of the Vice President kasi yung institusyon, meron silang mga ginagawa na trabaho, may projects, may serbisyo, at merong boses yung Office of the Vice President. So, kapag nandun ka, makikita po, very professional yan sila. Pero pagdating naman sa Vice President, ako, yung tao,
iba din yung boses ko. So, kung galing yan sa DILG official account na sinasabi ninyo, confirmed naman na DILG official account, they have to be professional. Hindi ko sinasabing hindi pwede maging professional ang pero the person can express, has the freedom of expression, and institution does not have the freedom of expression. Kasi ma'am, yung mga kababayan natin, they are a little bit surprised yung manner ng ng approach sa pag-disseminate ng information kasi parang ginagawang joke or in a joking way. So, thank you for your comment, Ricky. Oo. Thank you, ma'am. Last na lang po. Ma'am, ano po ang... Ay, sorry. Question lang po, kasi kahapon, nababantay balita ko po sa inyo yung pagtinayan ng Francis Arts sa motion of Pastor Apollo Duloy na ibalita niyo po ba PRD at ano po ang Hindi, sorry. Hindi namin napag-usapan yung balita na yan na hindi ko napaabot sa kanya yan ngayon. Thank you, ma'am. Ma'am, ano po yung ang reaction niyo sa inilabas ng safety alert ng Ministry of Education ng China kaugnay sa pag-aaral ng kanilang mga estudyante sa Pilipinas, kung saan binanggit ang tumataas na banta sa seguridad at insidente ng harassment sa mga Chinese national? Oh, well, karapat-dapat lang mag-issue sila no, dahil may obligasyon yung state to protect its citizens wherever they may be found, sa labas man ng China o sa loob ng China. So, kung merong mga ganun na pangyayari na nadidelikado yung buhay nila or merong harassment, merong threats na nangyayari, ay dapat bigyan nila na sapat na warning yung kanilang mga citizens para sila naman ay makapaghanda or meron silang magagawa para sa proteksyon ng sarili nila. Thank you, ma'am. Vivi, do you have a comment? Kasi sinabi ng Senate mismo, ni Senator Gatchalian, I think, he said that the Senate will convene as a high impeachment court on the 4th of August to hear out the impeachment complaint against. Do you have a comment with respect to this? Kasi this is exactly 1 week after the SONA ng Pangulong Bongbong Marcos. Hindi na muna ako mag-comment about sa impeachment kasi merong spokesperson for the impeachment topics. Ito yun si Attorney Michael Poma. So, if you can find time to reach out to him to ask him questions about the impeachment, then he would gladly answer questions about the impeachment. Thank you, VP. VP, do you have any expectation na sana i-bring up ni President Trump kay Presidente Marcos Jr. ang issue ng ICC and about former President Duterte? Wala akong expectation. Wala akong expectation na i-bring up niya doon anything favorable to former President Rodrigo Duterte. Likely, i-bring up niya doon, pero ang kanyang sasabihin ay things that are unfavorable to President. Because he will really defend what they did to the former president. No, I meant on the part of President Trump. President Trump to President Marcos? Mayroon ba silang meeting? Wala pa po sa special. Wala pa po according to the official schedule. Wala pa po according to the official schedule for the day. Madam. So, comment ulit. Yes, Any questions? Madam, congratulations po sa disaster response ng OVP. Napakaganda, positive po yung mga comments ng netizen na tungkol sa inyong disaster response. Paano niyo po ba tutulong yung of the Vice President ang dating dito samantalang patakin na po kayo nandito, ma'am? Paano nauutosan yung mga tao doon? Paano niyo po sila na Bigyan ng commands? Okay. Well, unang-una kasi, ang Disaster Operations Center, nung tayo ay pumasok sa Office of the Vice President, in-institutionalize na natin siya. Kasi nakita namin, isa ito sa mga
pinakamaraming requests na dinadala ng mga taong bayan na sa Office of the Vice President, yung tulong kapag merong kalamidad. Yan ang isa sa top three na hinihingi. Ang una is medical and burial assistance. Ang pangalawa is disaster relief. Yan yung pangalawa na hinihingi ng taong bayan. So, ang ginawa namin, in-institutionalize namin. Ibig sabihin, gumawa kami ng isang center at isang team ng mga tao na yun lang yung gagawin nila. Itong mga tao na ito ay araw-araw nag-monitor kung saan merong emergency, saan merong disaster sa buong Pilipinas. Pagkatapos itong mga tao na ito, pag nakita nila sa mga reports na merong kailangan bigyan ng tulong or merong nag-request ng relief kahit saan man, binabato nila sa satellite offices natin. Naka-preposition lahat doon ang tulong sa satellite offices, and then yung satellite offices, meron silang assign din ng mga tao for disaster response. Tapos sila na yung pupunta kung saan man kailangan pumunta yung tulong at opisina. So meron silang standard operating procedures na ginawa namin para susundan nila yon. Kapag wala doon sa nakalista na mga kailangan nilang gawin, kapag wala doon, doon na sila nagtatanong. Sa USEC namin, tapos yung USEC namin magtatanong din sa akin kung ano ba ang gagawin. Tulad ng example, noong isang araw or kahapon ba yon, kung saan lumabas yung mga bus na tumulong sa mga na stranded sa mga ruta nila. Yun kasi ang allowed lang sa buses namin is may oras lang na allowed na lumabas sila. And ito yung peak hours kasi augmentation laang yung tulong na binibigay natin, no? Nag-augment tayo sa peak hours ng mga taong nagpabiyahe. Kahapon, sobrang dami no mga humihingi ng tulong ng mga stranded. Nagpaalam sila sa akin kung pwede ilabas yung mga bus. And then sabi ko sa kanila, oo, pwede ilabas yung mga bus dahil emergency na yan. At hindi na natin kailangan magpaalam pa na lalabas yung bus natin, labas doon sa peak hours na allowed mag-fly yung buses. So, ganun yung in-institutionalize namin, tapos merong standard operation procedures. Kung wala doon, nagtatanong sila at nagbibigay ng commander sagot sa Comment lang po ma'am sa mga comment ng netizens na maputi pa daw po yung OVP as nararamdaman nila sa mga kanyang disasters. Yung pong EDCA sites na sinasabi nilang yun ang isa sa mga purpose, di raw nila nararamdaman. Unang-una, kailangan siguro natin tanongin, no, kung totoo ba talaga na yung mga EDCA sites ay gagamitin for disaster preparedness and disaster response o sinabi lang yun para lang may masabi patungkol sa EDCA sites. Just to piggyback real quick, Baby, kasi sinabi ni DND Secretary Gimo Chodoro that we should ask the US to use these EDCA sites para po ma-facilitate yung relief operations. What's your reaction to this particular statement? EDCA kasi, it means Enhanced Defense Cooperations and Agreements. Nandun yan siya sa, doon tayo sa, we're in the defense, you know? Ano ba ang ibig sabihin ng defense, no? Di ba mutual defense? Like defense sa Pilipinas at defense sa kung sino man yung ally natin. Diba? Kasi mutual. Diba? So, kung magkaroon ng agreement, iba pa ang agreement sa ilalim, sa loob ng EDCA agreement about disaster preparedness and disaster response, pwede yun. Kasi defense is not just yung defense na kapag merong invasion or merong war, pwede ding relief operations in times of emergency. Thank you, Dito. Well, since nakita po na parang epektibo yung disaster response ng OVP, will you ask for a higher budget for this year? Or disaster preparedness? Kasi sabi ko sa mga kasamahan namin sa Office of the Vice President, kung ano yung binigay sa atin
last year, dagdagan nyo lang ng sa inflation o pagmahal ng procurement at goods and services, yun lang ang idagdag ninyo. So, hindi na kami humingi ng tulad nung dati kung saan optimal yung operations ng Disaster Operations Center ng Office of the Vice President. Kasi alam naman namin na hindi siya ibibigay. So parang ayaw ko na pupunta yung mga officials ng Office of the Vice President, punta sila sa House of Representatives, tapos sasabihin sa kanila na hindi namin yan ibibigay sa'yo. Ayaw kong napapahiya yung mga kasama ko, at ayaw kong napapahiya yung institution. Now, VP has an appointment at 4:10, no? So, unless last question, tapos yung mga first-timers, pagbigyan natin sa pictures. Pwede po ba? Yes. Miski konting panahon lang. Ano po? Mensahe po sa mga patuloy po na mga supporters ni Tatay Digong na nagtipon-tipon buong mundo, bring him home. Tapos sa mga kababayan natin Pilipino na salanta po ng bahagay. Yes, unahin ko na muna yung mga kababayan natin. Mga kababayan namin, ang Office of the Vice President, kung ano ba kaya ng Disaster Operations Center, kaya gagawin namin para sa disaster response. Dalawa po yung nandyan sa loob ng center namin. Unang-una is yung mga kalusugan trucks namin, nagdadala sila ng hot meals sa mga responders. Pangalawa, meron kami relief. No? Relief, food and non-food. Yung relief na pwedeng maibigay ng Office of the Vice President. Kailangan natin laging handa tayo sa mga ganito dahil alam natin na taon-taon pabalik-balik yung bagyo. Hindi naman titigil ang pagdating ng bagyo sa ating bansa. At dala ng bagyo lagi ay unang-una pagbaha at mga landslides. So yung mga tao na alam nila na flood-prone area sila or danger zone area sila sa landslide ay dapat maganda sila pagdating ng